moayo. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmix Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Aniya na sa pagkadian ang kompletong tindahan nga gabaliga sa mga dikalidad nga construction materials. Master Hardware Corporation. Sa Master Hardware Corporation, papalit inyo ang mga himad sa panday, kabilya, plywood, semento, sin, mga electrical supply o plumbing materials. Ug daghan panguban. Ang Master Hardware Corporation anaa himutang sa mugaway nga lugar sa Dalan Rizal ning Dakbayan sa dugang kasayuran. Mamahimo kamong mutawag sa telephone numbers 2141-667, 2141-338, 2151-462. Master Hardware Corporation, ang hapgaway o kompleto nga tindahan. Sa adlaw-adlaw nga kalihukan sa balay, daghan kayong hugaw nga atong masugatan. Panapton nga naimansya, kusina nga daghan og bakterya, banyo nga dili kasaligan ng baho. Pero kabalo ba mo, aduna ra tay kasaligan nga solusyon? Hypo, ang imong all-around nga partner sa kalimpyo o kahapsay sa panimalay. Sa kusina, ang Hypo ni Marjan magkatabang sa pagdisinfect sa lababo, chopping boards, refrigerator handles o countertops. Magkatangtang og bakterya, baho ug hugaw, safe ug limpyo para sa pamilya. Ug ayaw kalimti ang banyo. Ang Hypo magkatabang sa pagkuha sa mga yellow stains, lumot ug baho sa kasilyas ug tiles. Maayo sa gamiton sa paglimpyo sa basurahan, mop heads ug floor drains. Kay sa Hypo, ang panapton, kusina ug banyo usara ka solusyon. And the KBP Golden Dove Award for the best FM radio station provincial goes to Radio Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junic Dao, taus-pusong pasasalamat ang aming ipinapaabot sa KBP. Salamat po sa papuri, salamat sa karangalan, at salamat sa inspirasyon. Yung award po na ito, inaalay po namin una sa lahat sa ating Panginoon. Pangalawa sa lahat po ng mga announcers, mga DJs po natin, mga technician, mga radio partners at mga station managers, lalong-lalo na po sa mahigit 12 million listeners po ng ating estasyon sa Luzon, Visayas at Mindanao at nasa labas din po ng ating bansa. Maraming salamat po. Dakbayan sa Pagadian, lalawigan sa Zamboanga del Sur, paminaw ang mga balitang hatod sa pinakadakong FM network sa nasa Radyo Natin Balita. Balitang lokal, balitang rehiyon, nasyonal, internasyonal, kung isyu komentaryo. Radyo Natin Balita, Radyo Natin Balita. Tuhan sa nailang news anchor, kung station manager, Waway Bilen. Oras mga ka-RN, alas 12:20. Welcome sa tong tulungan ng Radyo Natin Balita Live. Narugad gikan diri sa Barangay Tawagan Sur ni Dakbayan sa Pagadian. Kininyong higalas kahanginan Waway Belen. Magatod kaninyo sa mga nagunang mga balitag, mga impormasyon. Ining adlaw, pizza size ning bulan sa Nobyembre tuig 2025. Agro na to ang mga headlines sa to ang mga balita. Babae nga beautician nakaplagang patay sulod sa beauty salon sa lungsod sa Aurora. Samtang magsuon nagbangi tungod sa luna kun away sa lote dito sa lungsod sa Kumalarang. Pulis nagpadayon pagyapon ng hot pursuit operation. Samtang Pidea Region 9 gipangunahan ang pinakadakong pagsunog sa Shabu din mo kapin na 1.1 billion nga bili dito sa Zamboanga City. Update ato gikan sa kauluhan mga ka-RN na Pilipinas gipailahom na karon sa state of calamity tungod sa mabangis nga paghapak nga si bagyo nga Tino. 114 patay, 127 ang ikatawang nawala tungod sa pagbangis sa bigyan ni Bagyong Tino. Sumala pa sa Office of the Civil Defense. Samtang Bagyong Fong Wong
Giklasipikar na karon isip tropical storm sa gawa sa Philippine Area Responsibility. Pag-asa nagpahibalo nga posibleng musulod isip uwan karong weekend. Mga ka-RN, ani karon na ito ang mga detalye sa atong mga balita. Ang radyo natin balita hatod ka na ito sa maing kabubuton sa Solmiox Advance. Basta ubo, salig lang sa Solmiox Advance. Nga karon liquid na. Epektibo nga mawala ang ubo o kinahanglan mo inom lang kag katulo sa isa ka adlaw. Suod sa 3 to 5 days, mawala na human sa inyo ang pag-inom. Basta ubo, Solmiox Advance Liquid. Magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. At usap ka na ito sa mga kabubutan sa Nutrilane. Adunay DC7 ka essential vitamins ug minerals nga magkatabang sa pagbaton o proper mental development, strong immunity, good appetite, strong bones alang sa inyong mga anak. Basta Nutrilane lamang. Anay karon ang detalye sa atong mga balita. Usa ka 49 anyos nga beautician na nakaplagang patay sulod sa iyang girintahan nga beauty salon sa Purok Mausuwagon, Barangay Poblacion, Aurora, Zamboanga del Sur. Pasado las 7 sa gabi kaghapon adlaw. Ang biktima lumulupyo sa Kapatagan, Lanao del Norte. Nakaplagan sa iyang bana human kini nga magbalik-balik og tawag nga way tubaga. Gisulod sa bana ang maong nga salon pinagi sa agi sa bintana o iyang nga nakita yung asawa nga nagahigda na sa salog duol sa Casillas. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan na suta nga nagreklamo ang biktima og sakit sa tiyan pipila ka adlaw sa wa pa maong insidente o aduna usab kini problema sa kasing-kasing. Gisusi usab sa municipal health officer o gikumpirmar nga heart attack ang hinungdan sa iyang kamatayon o wala nakita nga timailhan sa foul play. Ang lawas sa mga biktima ang nagsugod na og pagkabungkag din gihatod na sa lokal nga punerarya alang sa pag-imbalsamo. Nagpahimangno usab ang Philippine National Police kung PNP sa publiko nga tagan og importansya ang regular nga pagpa-check up medikal. Ilabi na sa mga adunay sakit na daan o gadayon ipahibaw sa kapulisan kung adunay susamang mga insidente. Bayan sa itong mga balita, usa ka mag-uma ang naangol human nga siya gipusil sa iyahang igsuon nga lalaki atol sa panagtigom sa pamilya o reunion. Diyas puro kaumahan, Barangay Poblacion, Kumalarang, Zamboanga del Sur. Pasado las 5:30 sa hapon ni adtong kung kaghapong adlaw. Giilas kapulisan maong biktima nga 52 anyos nga mag-uma samtang nga suspetsado mao ang iyahang manghod nga kaniadtong miyembro sa Armed Forces of the Philippines. Base sa inisyal nga investigasyon, naglingkod ang biktima sa balkonahe sa balay sa Pariente. Sa diha nga kalit nga miabot ang suspect og gipusil kini kaduha gamit ang kalibre 45 nga pistola. Naigo ang biktima sa tuo nga bukton og dughan. Pagkahuman sa maong pagpamusil, dali nga misibat ang maong suspect. Nagsulob og kolor abo nga t-shirt og taas nga pantalon og nagpadulong sa direksyon sa Barangay Buyugan East. Gidala dayon ang biktima sa Kumalarang Rural Health Unit alang sa unang pagtambal o unya gibalhin res dakbayan sa Pagadian alang sa dugang pang pag-atiman. Na-recover ang sa mga kapulisan ang usa ka basiyo sa bala sa kalibre 45 gikan sa lugar sa maong krimen. Sumala pa sa investigasyon kung dugay na nga panaglalis sa luna ang gituhang hinungdan sa maong pagpamusil. Padayon karon ng hot pursuit operation nga gihimos Kumalarang Municipal Police Station aron madakpan ang miikyas nga mga suspect. Nanawagan sa bang Philippine National Police sa publiko nga likayan ang paggamit og bayolente nga pamaagi sa pagsulbad sa away pamilya o dayon nga ipahibaw sa kapulisan kung adunay mga problema. Nagigingon na mag-away anang luna. Nagkamatay, wa magyapoy mada. Sulta pas kagubot sa pamilya, imbes family reunion. Nag-abot naman ni noon ang bangi o kagubot.
Muna nga itong gagipahimangnuan na itong mga kaigsunan, labi na itong mga dunay dagkong mga kayutaan, mga kabtangan, sus pahimutang na daan ninyo ay. Abot panahon kanang mga kanimbitong mga gipang habilin sa ato ang mga gidikanan. Unya ang atong mga anak wa na plaster daan o gabahin-bahin. Minong dans patay. Murarabag yun og madaan atong mga matay ta. Muna to pahinumduman, di agi na to sa init sa ulo. Kung mahimo dunay kining malumanay nga pag panagisgutay, sabi na kung pamilyar parinte. Kung magpatay, wag yun gyapon hinungdan. Kung mabilin maganing isa, kung mapatay maganing isa, di kadala. Ay agi isa kung mapriso, wag yun gyapon madala. So ay nahimong hinungdan. Muna to pahimangno sa itong mga kaigsuunan. Dunay mga di gani pag sinabtanay, talis pamilya, talis mga managhigala, bisag kinsang individual, kinahanglan ipaigin nato sama sa bugnaw nga pag hisgot-hisgot aron nga way mga krimen nga mahitabo mga ka-RN. Atong oras alas 12:28 padayon sa itong mga balita ginumala karong adlaw sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA Region 9 ang pinakadako nga pagsunog sa mga nasakmit nga illegal nga droga nga nagkantidad og 1.1 billion pesos sa usa ka formal nga seremonya gipahigayon didto sa syudad sa Zamboanga. Ang mga aktibidad giisip nga pinakadako nga drug destruction operation sa rehiyon o gihimo ilawom sa pagdumala sa PDEA Regional Director o bano sa ang pagsuporta sa mga representante sa Department of Justice, Philippine National Police, National Bureau of Investigation kon NBI o local government units. Atod pas PDEA ang mga gidaog nga mga ebidensya galikiptan ini ang mga nakuha nga mga shabu, marijuana ug uban pang mga gidili nga mga kemikal nga diin nagikan kinis mga kaso nga nahumana sa korte ug uban nga pending nga kaso nga giaprubahan sa korte alang sa disposisyon. Atod pa sa usa ka opisyal sa PDEA Region 9 kini nga maong kuna ang mao nga kalihukan nagtimaan lamang sa ligon nga pagpaningkamot sa gobyerno batok sa illegal nga droga nga di nagpakita nga way pasaylo alang sa mga mopadayon sa pagpangdaot sa ato ang komunidad. Samtang gihimo usab ang pagsunog ilawom sa hugot nga seguridad ug pagmonitor aron nga masiguro nga walay mabutang sa peligro ug aron transparent usab ang proseso. Gipadayag usab sa PDEA nga ang maong kalihukan usa ka pagpahayag sa padayon nga kampanya sa administrasyon batok sa illegal nga droga o usa ka mensahe nga nagpabilin paghapon ang rehiyon 9 nga ligon og nagtinabangay aron nga mapanalipdan ang katawhan batok sa drug menace. Ang PDEA mipasalig usab sa padayon nga operasyon o pagpangdakop sa mga nalambigit sa drug trade sa rehiyon. Samtang nga gipasaugda usab ang importansya sa komunidad nga kooperasyon ini sa pag-report labi na sa mga suspect o sa bisan kinsang individual nga nahilambigit sa maong mga kalihukan. Ato oras mga ka-RN, alas 12:30 ang ato ang tulumanon hatod kanatos may kabubuton sa Paloma Multimedia Services. Manadri na nukad sa Barangay Tawagan Sur, Indakbayan sa Pagadian. Atong mga balita hatod usab kanato pinaagi sa Salmiox Advance. Basta ubo, labi na ron panahon sa ulan, kalit og init, mo kalit og ulan. Ang mga gipang ubo diha, mga gahi og mga ubo ay po paginahig ulo. Salig lang mo sa Salmix Advance kay karon liquid na, epektibo nga mawala ang ubo og diin kinahanglan mo inom lang kag katulo sa isa ka adlaw o mauli na kasud sa tulo ngadto sa 5 ka adlaw nga pag-inom. Basta ubo, Salmix Advance Liquid magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. Atod usab kanato sa Nutrilin, adunay DC7 ka essential vitamins ug minerals nga magkatabang sa pagbaton og proper mental development, strong immunity, good appetite, strong bones alang sa inyong mga anak. Basta Nutrilin lamang. Mga ka-RN mo balik ka lang sa ato ang mga balita gikan sa kauluhan update labi na sa ato ang mga kaigsuunan. Karon in town naglupasay sa kalisod sa unsaon pagsugod na pod sa uno sa mga nabiktima sa bagyo dito sa Cebu o sa uban pang mga lugar mga ka-RN. I-update na to og labi na ang pagdeklara sa ato ang presidente sa nasod sa ato ang nasod isip na ilawom sa state of calamity gumikan sa bagyo nga Tino. Human lamang sa ato ang mga pahinumdom.
ay malasakit, ihatag sa pag-alala. Puso ay malasakit, ihatag sa pag-alala. Sa 80 katuig, kini ang Alagang Unilab para nimo. Alagang Unilab yan. Mga suki sa Pagadian City, gigutom ba ka? Nami sizzling, mouth-watering offer para nimo. From Japan to you, it's Yomiest Takoyaki. Labi kaayo ang ilang seafood overload, meaty and cheese overload, o ang veggie flavors, it's up to satisfy your cravings. Nag-crave ka og octopus, crab stick, bacon, ham, cheese, o ang best-selling na cheese bomb? They've got it all, plus free drinks pa yun sa imong order. Unsa pa'y giwat nimo, kung ikaw walang forever, dinhi naa. Kay buy one, take one forever. Yes, mga kayami, doble ang takoyaki, pero same price. Ayaw na paglangan mga kayami, for budget-friendly, sulit, at super lamig ang takoyaki. Yummiest Takoyaki is the place to be. Located at Alano Corner, Uru Street, San Jose District, Pagadian City. Duol ra kaayo, at the best part, free delivery within Pagadian City proper. Just contact 0950-420-8534 o 0946-426-0733. Yummiest Takoyaki. Sa matag espesyal nga okasyon sa imong kinabuhi, dapat walay kulang, dapat perfect. From bunyag, kasal, birthday, debut, pageant, o bisan unsa pa nga selebrasyon, let 150 Events and Coordination by Rara Mejias handle it for you. With 150, from the smallest details up to the grandest core of your event, siguradong satisfying, memorable, o makahappy sa tanan. Pictures posted? That's not just memories. That's a manifestation of satisfaction na only 150 events organizer can give. So kung gusto nimo nga ang imong event mahimong elegant, organized, o unforgettable, trust 150 Events and Coordination by Rara Mejias. Kaysa 150 ang imong kalipay, among misyon. Contact 150 Events and Coordination through cellphone number 0909-340-6319 o sa telephone number 062-945-6205. Sila na sa Purok Alindahaw, Barangay Lumbia, Pagadian City. 150 Events and Coordination, turning your special day into forever memory. Looking for a career that can take you places both here and abroad? Start your journey with Crestview Technical Vocational Institute and Assessment Center Incorporated, proudly TESDA accredited. We offer top-notch programs to launch your career. Computer Systems Servicing NC2. Be the go-to IT expert. Bread and Pastry Production NC2. Turn your passion for baking into a profession. Cookery NC2. Become a certified chef and work anywhere in the world. Barangay Health Services NC2. Serve and protect your community's health. And Caregiving Elderly NC2. Care with compassion. Make a difference. And now they are accepting enrollees for Caregiving Elderly NC2 night session. Perfect for those who work during the day. They specially offered very affordable training fee and flexible payment terms. At Crestview, you gain TESDA recognized national certifications, hands-on training with expert instructors, real-world skills for in-demand industries, local or global. Your future starts here. Call now to enroll or visit us for a tour at W Street, Santa Lucia District, Pagadian City, in front of Gate 10, Agora Public Market beside Trinity Drug Store. They are open from 8 a.m. to 5 p.m. Or you may call 0927-954-3995 or email them at hanafiel143@gmail.com. You may also visit their Facebook account at Crestview Technical Vocational Institute and Assessment Center Incorporated. Crestview Technical Vocational Institute. Your skills, your future, your Crestview.
Alas 12:37. Dinigapon sa tong tulumanon ang radyo natin balita. Tod kanatos may kabubuton sa Paloma Multimedia Services. Kananimutang diri sa Barangay Tawagan Sur, Idagbayan sa Pagadian. Pagato ang mga kaigsunan di ay interesado sa paghatod sa ilang mga anak into broadcasting world katong mga gusto magpa-train magpa-coach, pwede ninyo nga i-message no ato ang Facebook page alang sa Dugay Kasayuran. We will make this station open para sa tanang gusto mag-enhance sa ilang skills in broadcasting. Sabi na kay naghantang mga student journalist karon kay duman na to ka dili ingon ani kasayon no atong trabaho. It takes time, effort and kinahanglan na agad po yung guide no aron nga mahanas sa ato ang mga gusto nato nga makabot pon sa atong labi na kun dunay mga kompetisyon. Ani ka to mga balita gikan sa kauluhan. Gipaybalo karon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga iyan nga giaprobahan ang rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction Management Council nga ideklarang naa sa estado sa national calamity tungkol sa grabe nga kadaot nga gidala ni Bagyong Tino. Sa iya nga pagpakigpulong human sa situation briefing uban sa mga ahensyas gobyerno, giingon ni Marcos nga lapad ang natandog nga mga lugar nga guba sa maong bagyo. Og sumapa ni Marcos tungod sa kadakong epekto niini nga mga lugar nga giigo ni Tino og ang mga lugar nga posible pang maigo sa bagyong Uwan. Giparubahan niini ang rekomendasyon sa NDRRMC nga magdeklara na og national calamity. Dugang pa na sa presidente nga hapit na 10 hangtod sa 12 ka rehiyon ang naapektuhan sa maong bagyo. Base sa datos sa Office of the Civil Defense, 114 na ang natala nga patay og 127 ang kasamtangan pa nga nangwala tungod sa maong bagyo. Nagpabilin paghapon sa kasamtangan nga nasa signal number 2 ang Kalayaan Island samtang nga nagpalig-on og nagalihok paghapon paingon sa Philippine kon West Philippine Sea ang maong bagyo. Ang Philippine Coast Guard kon PCG mi patuman usab og pagdili usa sa pagbiyahe sa dagat sa Palawan aron nga malikayan ang mga disgrasya. Matud pa ni Marcos, padayon ang gihimo usab karon nga relief operation sa alang sa mga biktima sa bagyo. Gipahibalo usab sa presidente nga nag-andam na ang gobyerno alang sa bag-ong weather disturbance nga gibanabanang mosulod sa nasod karong umaabot nga katapusan sa semana. Karon na pong weekend. Ang deklarasyon sa state of calamity magtugot sa mas paspas nga pag-release sa calamity funds o gadugang nga ayuda og lakip na ang koordinasyon tali sa lokal og nasyonal nga mga ahensya aron nga matabangan dayon ang mga lugar nga grabe nga naapektuhan og nadaot sa maong bagyo. Ibugta ka, gihulat pa man ang bagyo nga mo dasag. Aya pa man milihok. Mao na nga digid malikayan mga Karen, lantawan ninyo ang mga kaigsuonan nato, mga katawhan nato nga nahinumdom sa past administration. Kani adto naa naman gyud nay advance nga mapahibaw nga mosulod ang bagyo. Sugod na ang situational briefing kung sa himuon sa di pa mohapak. Karon pahapakon sa daan. Paigon sa daan og asa ang landfall aya na pud mulihok. Hurot na nahagba na tong mga kaigsuonan. Perti ng pagkabahaa. So, a big difference nga nakita sa ato ang mga kaigsuonan, sa ato ang mga katawhang Pilipino, ang pamunuan, no? Kaniadto og ang administrasyon Marcos karon. Hinaot pa unta nga kining mga pagtulunan unta sa ato ang mga lideres sa nasod, sa ato mga local government units, hinaot nga hatagan og sulundon, no? Ang kanhing pamunuan ni Tatay Digong Duterte gumikan kay nakita nato kaniadto bisan unsa pa kakusog ang paghapak sa bagyo basta nakapangandam gani di kay nato mabati o dili kayo nato kuan ang epekto no niini labi na sa mga kinabuhi na kalas. Tan-aw nimo karon upay paglihok hulaton daw kuno nga mahagbong ang bagyo og let us see daw kuno kung say mahimos gobyerno baliktad ba sa may problema og mangandam naman tay balaod aron nga magkapangandam ta na anay pwede magamit nga mga pondo kung gikinahanglan aron nga mapangandaman sa di pa nga dunay mga kinabuhing makalas
Ining mga panahon na mga KRN mo nang ato ang makita nga medyo apiki yun ang readiness sa ato ang nasod, sa ato ang mga lideres. Ay mga hensyas gobyerno, hindi po natudok-dukon ito presidente niya. Apoy kay paminawon pero makaluoy of more than 100 dead bodies nga nakita dito sa Cebu. Daghang mga properties ang nahurot kawagta. Daghan ang mga panginabuhian nga nawala, nawani. O nakita na to, grabe pag-suffer sa ato ang mga katawhang Pilipino, mga KRN gumikan. Matawag na to nga doon nagyoy lapses no on the part sa ato ang mga lideres gumikan sa kakulangon sa readiness. Wa na to sila gibasol kay wa man gyud poy maing laki mo pugong og ulan og bagyo, pero ato alang gyud is nakita na to nga wa kaayo gihimo sa wa pa mo abot kining mga bagyo nga masulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Knowing nga nagpadayon ng investigasyon sa atong mga flood control projects, mga KRN, sa mga ghost projects o bampang mga proyekto nga gihurot og waldas nining pipila ka mga individual nga mauray ning burot, pero lantawa nga to ang suffering karong mga panahon na mga KRN. Isa pa pod no sa mga nakita sa ato ang mga kaigsuunan, sa ato ang mga katawhang Pilipino nga giuna pang imbestigar kining mga flood control projects nga naanay project kumpara adtong mga flood control nga wa gyud poy makita bisag gamay na lang semento giunan lang sa Luzon at tinga ni ambak diri sa Davao. Unya ang nahitabuan diri sa Visayas. Pero man gilipat-lipat aning mga tawanan ni. Kaingon ba gyud ta karon nagpagawas sa pagpondo para sa ICI. Another millions of pesos hopefully mo di mawala na po niskalit kining mga kwartaha unya wa paghihapoy mga tao nga napriso gumikan kay sila ang gitudlo nga responsable nining pagkawala o pagkakurap o paggawas sa panudanan sa ato ang gobyerno, mga KRN. Dili lang millions but billions of pesos ang ato ang gisgutan nini. Update gumikan kay karong mga panahon na gipagawas usab sa Office of the Civil Defense nga musaka pa ang 114 nga ihap sa mga patay o adunay 127 ang gina-report nga nawala human na sa mao nga pag-agi ni Bagyong Tino base sa pinakabago nga data nga gipagawas sa Office of the Civil Defense karong adlaw. Sumala pa ni OCD Deputy Spokesperson Diego Mariano, pinakadaghan ang mga namatay sa probinsya sa Cebu, diin 71 ka biktima ang natala. O pasuma pa niya nagpadayon paghapon ang validation og search and rescue operation sa mga rehiyon nga grabe ang kadaot. Base sa datos sa OCD, mao kini ang breakdown sa mga patay nga biktima. Dunay tagsa niini gikan sa Antique, Capiz, Iloilo, Bohol ug Leyte. Samtang Cebu adunay natala nga 71, Southern Leyte dunay 2, Negros Occidental 18, Negros Oriental 12 ug Agusan del Sur adunay 1. Atod pa ni Mariano, daghan sa mga biktima nga matay tungod sa baha, landslide ug kusog nga hangin nga gidalang sa mao nga bagyo. Nagpadayon karon ang mga rescue ug relief operations sa mga lugar nga grabe nga kadaot. Samtang padayon usab karon ang pagtala ug pagpangita pa sa mga missing persons. Gipahimangno usab sa OCD o sa mga lokal nga pangagamhanan ang katawhan nga magmatgon o magpabilin sa mga evacuation centers antod nga mapahimangturan ang luwas nga panahon. Ang Bagyong Tino nga karon na nagalihok pa padung sa West Philippine Sea nagpabilin na akong kadaot sa Central ug Eastern Visayas ug pipila ka mga bahin diri sa Mindanao. Wanay lami ulang tag Facebook. Kita na to mga KRN medyo makalubag o kasing-kasing nga mga nakita na to nga kahimtang sa ato ang mga kaigsuunan diya sa Cebu. Daganta pong mga kailag, mga paryente dihang dapita. Medyo nabalaka, talisod pagod sila kung takon. Gumikan kay wash out man tanan. So possibility, di na to makuha nga matawagan. Pagka-contact, gumikan kay of course, no? Numero 1, wa na mga properties. Siguro doon ay nakadag cellphone pero wa po yung kuryente. Wa na po yung mga panimalay. So ato lang yung pag-ampo nga ang ato ang mga naas kagamhanan. I-provide ang mga kinahanglanon sa ato ang mga kaigsuunan, basic needs
Especially karon kinahanglan kay nila ron mga sanina, pagkaon ug uban pa nga mga kinahanglan sa ilang adlaw-adlaw aron lang makasurvive. Swerte pa kay diri sa Pagadian City o diri sa mga lugar sa Zamboanga Peninsula nga maka-feel man ganitag kusog, maka-feel ta og grabing hangin. Pero at least no, naapaghapon nagpabilin ang atoang tagsa-tagsa ka mga panimalay ug way mga kinabuhing nagkalas. Dili susama sa atoang mga kaigsuunan, mga kababayan dito sa Cebu. So kantong dunay mga bulawanon nga kasing-kasing mga sanina nga dili na masuot, daghan karon ng mga organization ang milihok aron nga tabangan ang atoang mga sugbuanon. So may mga pamaagi no, in our own little ways nakahatag tagdugang tabang mga ka-RN adto sa ato ang mga nanginahanglan dito sa Sugbo o sa ubang mga lugar sa Visayas o diri part sa Mindanao. I-update usab nato paintawon ta nagkalingkawas sa Bagyong Tino ang tropical cyclone nga naapas gawa sa Philippine Area of Responsibility ang misakal na sa level nga tropical storm. Din sumalas pinakabagong pahibalo sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon Pag-asa. Din ang maong bagyo gitawag og Tropical Storm Fungwong. Adunay kusog sa hangin nga 65 kilometros matag oras dol sa sentro ug ang bugso nga moabot ngadto sa 80 kilometros matag oras. Sa alas 4 buntag kini nga monitor sa 1,715 kilometers sa silangang bahin sa northeastern Mindanao ug nagalihok paingon na sa northwest sa gikusgon nga 20 kilometro matag oras. Pagkasulod niini sa Philippine Area of Responsibility gilauman karong Biyernes sa gabi o baka Sabado sa buntag pagatawag ko na kini og bagyong uwan. Literal yung ulan. Sumala pa sa Pag-asa mga ka-RN, posible nga mosaka kini sa kategorya kon kategorya nga typhoon na karon ning adlaw nga Biyernes ug mamahimo kini nga super typhoon sa adlaw nga Sabado kung magpadayon ng iyang paglig-on. Og matud pa sa Pag-asa bisan pa man og taas ang antas sa kaway kasiguruhan sa track og intensity forecast alang sa ika-4 ug ika-5 adlaw magkadako ang posibilidad nga mo landfall kini adlong Lunes November 10 na. O diha sa northern o central Luzon, pwede diretso ni dito sa mga Kurako. Ilaos dito sa balay bas mga kuan. Katong mga nangawat og kaban sa gobyerno. Posible nga motaas sa ang wind signal sa silangang bahin sa Luzon o sa probinsya sa Samar. Karong Biyernes gabi o baka Sabado sa buntag apan ang dautan nga panahon gilauman nga magsugod pa sa Domingo. Ang labing taas nga posibleng wind signal base sa kasamtangang forecast mo ang signal number 5. Giingon pa sa ENSA nga makaangkon o magkamatay nga bagyo o kusog nga hangin ang northern ug central Luzon. Pero po nihatag sa Luzon ay karong Lunes Nobyembre 10 hangtod sa Martes Nobyembre 11. Ipahimangno sa ang publiko nga mag-andam batok sa storm surge o kusog nga pagtaas sa tubig sa baybayon. Ilabi na sa northern Luzon o silangang bahin sa central Luzon. Ang storm surge warnings posibleng ipagawas karong adlaw Sabado. Samtang padayon ang monitoring sa Pag-asa aron nga mahatagan o insaktong impormasyon ang publiko o lokal nga mga pangagamhanan. Minuto sa dili pa ang alauna mga ka-RN. Ato ang programa hatod kanato sa may kababuton sa Paloma Multimedia Services. Ano ka diri sa Barangay Tawagan Sur ni Dakbayan sa Pagadian. Inyong mabati ang ato ang programa Lunes hangtod sa adlaw Biyernes sa alas 12 ngadto sa alauna ang takna sa hapon. Sa di pa ang ato ang radio drama sa DZRH nga in his time. Alauna hangtod alas 2 o magsunod-sunod sa mga programa paghatod kaninyo sa mga maanindot nga mga musika kauban ang ato mga Tagalog nga mga DJs. And of course, ato ang programa tudusab kanato sa Solmux Advance o sa Nutrilin. Salain bahin sa itong mga balita gikan sa gawa sa nasod. Isgutan karon ni Russian President Vladimir Putin ang posibilidad sa pagpatuman og nuclear test. Human sa pamahayag ni US President Donald Trump nga magsugod usab sila sa ilang nuclear testing program. Sa naman sa iyang gihatag speech sa Security Council sa Russia, giingon ni Putin nga
Ila paghihapon karon nga gituman sa Moscow ang Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. O wala kini plano nga mulapas sa maong kasabutan. Apan iyang gipahimangno nga kung mopadayon ang nuclear testing ang Estados Unidos o ubang pang mga nasod nga permado sa CTBT, kini gitawag nila og Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, mapugos ang Russia nga motubag pinaagis pagpatuman usab og kaugalingong nuclear test. Giingon na ni Putin nga ang iyang gisugo nga mga ministeryo sa gobyerno nga mga ahensya nga nga magsumite og coordinated proposals aron andamon ang posibilidad sa mao nga nuclear weapons testing. Ang CTBT usa ka international nga kasabutan nga nagbawal o nagpugong sa tanang klase sa nuclear explosions. Nakip na ang mga military tests aron nga malikayan ang pagpalapad sa nuclear weapons. Wala pa opisyal nga pahibalo kung kanus o asa buhaton ang possible nga testing sa Russia. Apan ang pamahayag ni Putin nagpakita sa nagkainit nga tensyon tali sa Moscow ug Washington bahin na sa armas nuklear. Alas 12:54 diri sa to ang programa ang Radyo Natin Balita. Hatod kanatos may kabubuton sa Solmiox kaning mga panahon kalit-init karon init pa kaayo. Nga hapon makalit og ulan. Resulta magkaubo sipon uban gipanghilantan. Pero basta ubo salig gilayon sa Solmiox Advance kay karon liquid na. Epektibo nga mawala ang ubo og kinahanglan mo inom lang kag katulo sa isa ka adlaw. Og ikaw maulian na sud sa 3 to 5 days sa imong pag-inom. Basta ubo Solmiox Advance Liquid, magaling maglinis ng lungs, mabilis magpagaling ng ubo. Hatod usab kanatos may kabubuton sa Nutrilin, adunay 17 ka essential vitamins ug minerals nga magkatabang sa pagbaton og proper mental development, strong immunity, good appetite, strong bones alang sa inyong mga anak. Basta Nutrilin lamang. Ato sabday pahibaw mga ka-RN, labi na sa ato ang mga kaigsunan adias mga daplin sa mga baybayon, mga naa sa kining nas mga lugar, mga madahili nga lugar, landslide prone areas. Sa kanunay nga pag-amping gumikan kay mopay paggawas no og hinanay nga ning exit na ang sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong si Tino. Pero karong weekend gilauman na pud nato mga ka-RM nga naa na poy bag-ong ulan og bag-ong bagyo. Super Typhoon 1. Una atong giawhag atong mga kaigsuunan alang sa ato ang kanunay nga pagbantay, precautionary measures ang paghimuon aron nga at any time of the day sa kung sa adlaw nga mohampak ang mga bagyo, at least no makapanganda mga tuang tagsa-tagsa kaugalingon batok ni ini mga car and labi na ato pong pahinumduman ang ato ang mga municipal risk reduction management offices. Gumikan kay daghanan karon ang mga punuan sa kahoy ang wa na maatiman og putol. Asa man po ikaputol og ordinaryo ra kan tawo nya habog kay mga kahoy. So hopefully hinanay ngani mga panahon nga wala pa kaayoy ulan, init pa kaayo, monitoron ang palibot nga dunay mga punuan sa kahoy nga medyo gabok na no. Ikita gani nato nga medyo apike maning kuana ni kaning punuan na basin og hapak ang kusog kay hangin ug bukalit og hagbong o bukalit magkahagkaputol kasi bakog matimingan dunay mga moagi sa kenan o baka mga tao hayra pud ta maingon na manggod putla way laeng dunay kapasidad nga mohimo ana kundi kana ang atuang to mga kuan naa sa disaster risk reduction management offices gikan sa mga local government units dili kay maghuwat pabitaw. Daghan kaayong punuan sa kahoy sa mga palibot, mga car-en nakita diri Pagadian City palang daan sa mga kalungsuran sa Buanga del Sur. Daghan kaayong mga kahoy nga medyo gabok-gabok na kinahanglan ng taong putlon. Kita po na ito guanay pulos di na lang po na ito hulaton no. Di na lang po na ito hulaton nga na po bagyong musulod. Swerte lang ta diri sa Buanga Peninsula kay medyo pisik raman, di kay na ito ma-feel, di kay na ito mabati. Kusog hampak sa hangin para dito sibong hurot gyud kalangkatanan na hurot pagyud ka baha ang ilahang lugar wag sila nahimo. Pero at least sa hinanay diri sa atong lugar anam-anam manglili ta no kay magsugod man ginis mga kabaranggayan. So
siguro through proper reporting, proper monitoring, lihok pod panalagsa. Mga barangay officials, mga mga naa sa local government units. Tabangan na to, kay dili na to nihatagan og higayon, panahon samtang wa pay ulan, wa pay bagyo, possibility ane, hanapon ta magmahay og mahuman, no? Una nga to ang giawhag ato ang tanan nga mga naamantay BDRRMC sa mga kabaranggayan. Sa ato apon nga mga lokal nga kagamanan ata LDRRMC. So why rason na sa province na apon? Why rason nga di makalihok? So asamtang nga ingon ani pa maayong panahon, wa pay mga ulan, wa pay kusog nga hangin. Sige, monitoro na to ang palibot ug unsay mga pwede na tong himuon. Kay ta mga budget pero pag palihoko na gani lisod kaayo. Hopefully from the grassroots level, no, ibutang sa inyong alimpatakan na kanang inyong gihimo, that's saving lives, no. Dili ni sa ingon nga kining sa papel-papel lang abti kay manghimo og mga report aron makadaog contest day LJ pero wa day tos lihok mo na ato ang lantawon gyud nga kaning atong gihimo diniyos ba from the heart, gikas tong utok sa kasing-kasing. Paglantaw na to sa kaugmaon o sa kaluwasan sa ato ang tagsa-tagsa ka mga constituents dahil sa ato ang mga kabaranggayan. Anyway, mga kain, wala matayong oras pagpadayon sa atong tulumanon. Kinato ang programa, inyong mabati, Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, alas 12, ito na sa launang tak na sa hapon. Masunod ato ang programa sa DZRH. Pinasahi, gumikan kay mag-radio drama o sabdan. Dunay mga storyas kinabuhi. Inyong mabati mga ka-RN. Unya, hangtod sa ato ang sign off. And hopefully sa ato mga kaigsunan dahil, ato nga ato pod usab nga gipatimbaya ang ato ang mga kaigsunan nga gusto magnalimot magos pangalan nato taga SND, no, taga Sultan Naga Dimaporo sa Lanao o gagatupon nga mga lugar nga gusto usab nga mo-avail alang sa ato ang Andres Pizzeria sa atong mga gusto mag-reseller kay padong ng December for sure makatabang po ni, no, hinahinay sa inyong financial needs, no, para sa maabot nga bulan dali ra kayong bulan so muna nga di ta mulihok ang putay mahimo lihok yung pod, no? Ang Andreas Pizzeria mga car and doon na tayo gitawag na to og negosyo package para sa mga wa kayo'y dako-dako ng kwarta sa lapi nga magsugong negosyo dinhi pwede kaayo. Pwede mo pa-text mo tawag sa ato ang text line 0993-929-7285. Sa pangalan na lamang sa tipo Puwersa sa radyo natin FM Pagadian. Sa mga naminaw karon sa 91.9 sa inyong FM band og sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live sa RN News Pagadian og sa 91.9 radyo natin Pagadian. Kini na lamang yung higala sa kahanginan Waway Beland. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw. Maayong adlaw Pagadian. And the KBP Golden Dove Award for the best FM radio station provincial goes to Radyo Natin Network, Manila Broadcasting Company. Sa ngalan po ng Manila Broadcasting Company, ang aming Chairman, Mr. Fred J. Lizalde, ang aming Presidente, Mr. Junik Dao, taos-pusong pasasalamat